Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isa ka rin bang sumubaybay sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo? Narito ang mga kaganapan. Habang nagbabantay itong si Mando sa labas ng kwarto ni Rigor, nag-iisip ito kung dapat nga ba daw niyang sabihin na si Tanggol ang bumaril kay Rigor. At kung malaman ni Rigor na si Tanggol pala ang bumaril sa kanya, siguradong hahanapin ito ni Rigor at papatayin itong si Tanggol. At dumating itong si Marites at Lina na patanong sa doktor kung sino nga ba daw ang asawa ng pasyente na si Rigor. Nagtinginan ang dalawa, itong si Lina at Marites, ngunit sinabi ni Marites na siya ang asawa, kaya't sinabi dito sa doktor na kailangan nga daw ng malaking halaga at kailangan din daw ito na maabunuhan ng dugo. Agad namang sinabi ni Marites na gagawan nga daw nila ng paraan, kaya umalis ito upang maghanap ng pera. At habang si Lina nagpaiwan ito. At dito sinabi ni Lena na kamats daw sila ng dugo ni Rigor, kaya kinausap niya ang doktor na siya na lang daw ang magdudunit nito. Habang nakahiga itong si Lina, nilapitan ito ni Mando at sinabi ni Mando na delikado nga daw ang ginawa ni Lina. Bakit nga daw nagdudunit itong si Lena ng dugo? Hindi nga daw maganda sa katawan niya dahil buntis siya. At sagot naman ni Lena na wala na daw siyang pakialam kahit magbubuhis nga daw siya ng buhay para lang maligtas itong si Rigor. Habang itong si Marites, pumunta naman ito sa bahay nila Marsing upang manghiram ng pera. Sinabi ni Marites kay Mang Marsing na nandoon nga daw si Rigor sa hospital at kailangan nga ng malaking halaga. Kaya agad namang sinabi ni Mang Marsing kay Marites na kung mangungutang man daw ito, kailangan nila ng collateral. Kaya naman binigay ni Marites ang kanyang wedding ring nila ni Rigor. Sa kabilang banda sa aabangan, habang naman nga itong si David kay Catherine, nagkasagutan naman itong si Ramon at si Don Pakundo. Dahil sinabi ni Ramon kay Don Pakundo, hindi daw siya pumunta doon upang mamanhikan kundi maniningil. Ito nga sinabi naman ni Don Pakundo na nililinis nga daw ang pera nila Ramon at hindi nga daw siya magnanakaw. Samantalang gusto na ni David pagsamantalahan itong si Catherine. Agad itong pumalag si Catherine at sinabi niya dito kay David na hindi daw karapat-dapat si David sa kanya. Sinabi naman ni David na sisiguraduhin daw niya na magiging maligaya itong si Catherine sa piling niya. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pagwawala ni Olga at walang tigil sa pag-iyak nito dahil hindi nga daw siya titigil hanggang hindi niya maipaghiganti ang pinakamamahal niyang anak na si Bubbles. Sa kabilang banda, nakita naman ni Imong sa labas ng bahay nila na nagsindatingan ang mga kapulisan. Kaya agad niyang sinabi dito kay Tanggol at ang kasama niyang si Marcelo. Kaya agad tumakas sila Marcelo at Tanggol at doon nga sila dumaan sa bubong. Ngunit nakita pa rin ng mga kapulisan na nandoon sa bubong sila Tanggol at Marcelo. Kaya dito makipagbakbakan na naman muli itong si Tanggol. Makakatakas pa kaya sila Tanggol at Marcelo? Kaya naman mga kaibigan, aabangan na lang natin yan ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. Kaya wag naman sanang kalimutan ni like at paki-subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat!